Inuligsa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sangkot sa katiwalian sa mga proyektong flood control na anyay hindi lamang simpleng pagkakamali kundi kasalanan laban sa taong bayan. Giit pa ng Pangulo, hindi sapat ang pagbibitiw sa pwesto bilang pananagutan. Dapat managot sa batas ang mga responsable sa pinsalang idinulot sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Si Creselyn Catarong magbabalita. Hindi simpleng pagkakamali ang mga irregularidad sa mga proyekto ng flood control, kundi matitinding kasalanan na mahirap tanggapin. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling podcast na inilabas nitong Lunes. Kasabay nito, binigyang din niyang dapat managot ang mga may sala batay sa matibay na ebidensya. Ayon sa Pangulo, ang mga palpak, mababang kalidad at mga ghost flood control ay nagdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa pananalapi at ekonomiya, kundi maging sa buhay ng mga tao. The sins committed, and I call them sins. It's no longer mistakes or corruption. The sins they committed it's hard to swallow. Gayunman, iginiit ng Pangulo na kailangang sundin ang batas sa paniningil ng pananagutan sa mga individual at grupo sa likod ng malawakang korupsyon. You know, we are a nation, a people of laws. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. O ikulong mo yan. O, sasabihin, hindi wala ka namang ebidensya, wala ka namang ipinakita. Hindi mo sinagat yung ganito, hindi mo sinagat. Saad pa ng punong ehekutibo, kailangan ng masusing investigasyon upang matukoy kung sino talaga ang tunay na may sala at masampahan ng kaso sa korte. Nagbabala naman ang Pangulo laban sa mga magtatangkang iligaw ang investigasyon at umiwas sa pananagutan sa pamamagitan ng pagtanggi at pagsisi nito sa iba. Samantala, inihayag ni Marcos Jr. na hindi sapat ang simpleng pagbibitiw sa pwesto bilang pananagutan ng mga sangkot sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura. Binigyang diin ng Pangulo na ang pananagutan ay hindi nagtatapos sa pagbibitiw, lalo na kung kapabayaan o katiwalian ang naging sanhi ng matinding pinsala. That's not sufficient. That's very good to hear. Oh, no, that's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. Partikular na tinukoy ni Marcos ang isang trahedyang dulot ng palpak na proyekto sa flood control. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So we'll keep pushing. Muling nanawagan si Marcos ng transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular na sa paggasta para sa infrastruktura. Kasabay ng umiigting na pagbatikos ng publiko sa mga umano'y ghost projects at irregularidad sa mga proyektong flood control. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News.